Hello. Okay, mag-settle na po tayo. Mag-start na po. Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning! Good morning, students. Okay, bago po tayo mag-umpisa, sabihin nga po muna natin ito. God is good. God is good All the time. all the time. Ano po ang response natin? And all the time? God is good. Amen. God is good po ba sa ating lahat? Amen. Amen. Parang matagtay po tayo ngayon. God is good po ba sa ating lahat? Amen. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. So, gusto ko lamang pong basahin ang verse na ito bago tayo mag-umpisa sa Matthew 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, church, are you ready? Ang mga puso po ba natin ay handa na upang purihin ang ating Panginoong Jesus? Amen. Ulitin po natin, handa na po ba ang lahat? Amen! Praise God! Bago po tayo mag-umpisa, tayo ay manalangin. Let's bow our heads. Lord, Panginoong dakila, makapangyarihan sa lahat, Panginoon ko. You are the King of Kings, Lord of Lords, and we magnify and we extol you, Father God. Thank you so much, Lord, sa napakagandang araw na ito na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you po sa panibagong buhay, Lord. Thank you for this holy day, Lord, that we are here, gathered today, Panginoon, upang i-prioritize ka, Panginoon, upang sambahin at purihin ka, because you alone deserves all our praises, Father God. Lord, I pray na gabayan mo po kami today sa aming gagawin, Panginoon ko. And everything that we do, we offer it to you, Lord. And we pray that it will bring glory to your name, Father God. Ihanda mo po ang puso't isipan ng bawat isa, lalong-lalo na sa maririnig naming salita niyo, Panginoon. At hindi lamang po kami ay makikinig, kundi po amin pong i-a-apply, Panginoon, lahat ng napakinggan po namin ngayon sa araw na to. At nang sa gayoy lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo, Panginoon ko. Lord, salamat po at kami po ay pinakaingatan mo sa buong linggo na ito. Salamat po sa provision, Panginoon. Salamat po sa lahat ng blessings na na-receive po namin sa inyo. Ang pagbibigay sa amin ng buhay lamang, Lord, ay sobrang sapat na. But other than that, Panginoon ko, salamat po sa lahat-lahat. Lord, patuloy mo po kaming patatagin sa bawat oras. Patuloy mo po na hayaan kami, Panginoon ko, na mag-grow sa inyo, Lord. And I pray that there will be no distraction for today, Panginoon ko. And ang aming focus lamang, Lord, ay ang sumamba sa inyo, Panginoon ko, at makinig sa inyong salita. Again, Lord, prepare our hearts and our minds and our souls to you. Cleanse us, Panginoon ko. And we pray that we feel your presence for today, Panginoon ko. Thank you. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magpalakpakan po tayo para sa Panginoong Yesus. Okay, church, are you ready to proclaim your faith? Handa na po ba tayong i-resist ang kahit anong mga temptasyon? Lastly, handa na po ba tayong mag-stand firm sa ating faith? Amen. Tayo po ay umawit sa ating Panginoong Jesus.
Tumayo po tayo, ha? Mag-stretching muna tayo kasi stand-up mamaya yung kakantayin natin eh. Unat-unat na po muna habang nagre-restart. Sabi stand-up pag kayo nakaupo. Ay, may ano sila mamaya. May action pala kayo mamaya. Ang ganda ko tuwing Ate siya kayo enjoy. Line E mode. FM mode. Bluetooth mode. Line E mode. FM mode. Bluetooth mode. Connected. Line E. Siya yung top. Ako yung top. Ayun. Pagpatuloy po natin, tumayo po tayong lahat. Stand up for Jesus, we soldiers of the cross. Lift high His glorious banner, it must not suffer loss. Thy victory unto victory, His army shall yield till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Come on, church, stand up for Jesus, the trumpet call away. For to the mighty God play, in this His glorious day. Ye who will now serve Him, hundreds and numbered there. Let perfect trust be ready, turn and strength to strength upwards. Amen. Come on, church, nakalakot po tayo para kay Lord. Come on, stand up, Lord Jesus.
Amen. Doon sa mga lyrics po ng ating song, na-realize po ba natin that we are soldiers of the Lord? Amen? Amen. Amen. So mag-stand up po tayo sa ating faith sa Kanya. Okay? So, pagpatuloy po natin. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Yes, Lord, you are our only solid rock, Panginoon ko. We know that we are secured in you, Lord, and we know that we are stable with you. Come on, church, let's sing it. Unchanging grace in every high and stormy gale. My anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Yes, Lord. Choose device is ready to pair. Support me in the welling flood, when all around my soul is wet. He restores my hope and press the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. In you become just less alone. Repeat po natin, pasensya na po. Okay lang po ba? Repeat po natin ang song. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Church.
When all around my soul gives way, He makes Lord my hope and stay. Let's proclaim. On Christmas solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone. Oh, yes, to stand before the throne. On Christmas solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christmas solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. One more. All other ground is sinking sand. Yes, hallelujah, Father God. All other ground is sinking sand. The rest doesn't matter, Panginoon. Because we have you, our solid rock, and we only trust you, Father God. We know that with you, we are stable, Father. We are secured, Panginoon God. And we are very grateful for that, Jesus. Come on, church, let's sing this beautiful song para kay Lord. Let's lift our voices to Him. No matter what the distractions are right now, in the name of Jesus. In His time, Come on, church. in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me, Lord, way that You do just what You say in Your time. Amen. In Your time, in Your time, You make all things beautiful. In Your time, Lord, my life to You I bring. May each song I have to sing be to You a lovely thing. In Your time. Yes, Father God, in your time, in your beautiful time, we will wait, Father God. No matter what are the delays, Father God, we know that You are always there. You are there at the back scene, Panginoon. We may not see it, Father God, but only You are working on us. As You're teaching me Your way, that You do
Lord Jesus, hallelujah, we thank you, Father God, for this time, Father. Na Panginoon, kahit ano man ang nangyari, Panginoon, nagpatuloy pa rin kami para sa iyo, Lord. Salamat po sa kadakilaan mo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakalapit sa inyo, Panginoon ko. Maraming salamat po at kami po ay pinahintulutan niyo, Panginoon, na lumapit sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon ko, sa pagmamahal, your unconditional love to each and every one of us, Lord. Lord, I pray, Father God, that you sanctify us, Lord. That, Lord, we pray, Father God, that no matter what we do, Father God, no matter our shortcomings, Panginoon, that you will always accept us and love us, Panginoon ko. And Lord, sa araw na to, Lord, wala kaming nais na makamit, Panginoon, kundi malugod ka, Panginoon, sa mga gagawin namin sa araw na to, Panginoon ko. Lord, give us the pure intention, Panginoon. Give us the willingness to listen to your word, Father God, and follow your commandments, Father God. Again, Father, we lift up everything to you. Ikaw na pong bahala sa buhay namin, Panginoon ko. Always lead us to the righteous way, Father God, and never forsake us, Lord. Thank you so much. Again, we bring back all the glory, honor, adoration, power, and thanksgiving to your most precious name on high. In Jesus' name we pray. Amen. Let us call Brother Carlo for the offering prayer. Okay po, good morning po sa lahat. I would like to grab this opportunity po to share my testimony. Sinulat ko po yung buhay ko dito. Pero ibubuot ko na lang po for the last 20 years po, no? Ibubuot ko na lang po para hindi na po humaba. So, yun. Gusto ko lang po simulan yung testimony ko sa verse sa Isaiah 60:22. When the time is right, sabi ng Panginoon, I, the Lord, will make it happen. Yun po. The Lord has always left me an impression in my dreams po that this is the right and the perfect time po to share my testimony. My dreams previously po and recently are somehow the same po. Hindi lang po malinaw sa panaginip ko kung yung sinishare ko at yung mga tao nasa harapan ko po. So yung way back in my high school life po, I was a seminarian. So ano po ako nag-aaral po ako sa Taral ng Pare. So fast forward, when lumabas po ako ng seminary when I was in my junior year po, doon po ako na-orient po ng mundo. So doon po ako napasali ng gang dahil po sa shipmate kong babae na Phil-Am. So yun, na-force niya akong sumali sa gang. So sa una, medyo na-try mo lahat kasi gusto mo mag-explore dahil sa mga kaibigan mo. Na-try ko po lahat. At the very young age po, alak, siguro bisyo, sabihin na natin, droga, prostitusyon, no po, yung pagkaumaling po sa iba't ibang babae, yun. So, fast forward po, yun, naikwento ko po ang Panginoon unang-una nung hindi na po ako mamatay dahil sa gang. Kasi sinet up po ako sa dagat. Hindi kasi nila ako kaya, hindi ka nila akong labanan na hindi ako nakainom, hindi ako lasing. So yun, naset up po ako, hindi ako mamatay. Pinagpapalo po ako ng baseball bat, ng bato. Yun po yung unang ikwento ako sa Panginoon. I was hospitalized for 2 weeks. May record po ako sa amin, sa baba. Yun, so yun. Na-recover po ako fast forward ko, na-recover po ako nun. Nilipat po ako ng iba school kasi iba na environment sa loan yun. Dinala ako sa Ilocos. Buong akala ng pamilya ko is magbabagong buhay na ako. So hindi pa din pala. Bumuhuli kami ng gang doon sa nilipatong school. So yun, hanggang ang sad part is hindi ako nakagraduate ng high school. Tapos, kasi may pinsan po ako sa Brooks Point,
Nag-decide po ako na pumunta ng Baguio. Dito na lang ako para bagong environment. Pero hindi pa rin po ganun yung nangyari. Napasama naman po ako sa mga tutorials sa galing ng kulungan, mga drug addict, mga pusher, yung po yung nasamahan ko, mga matatandang gangster. So yun, in my third grade ko ng high school ko, kung hindi pa ako binantayan ng magulang ko, hindi na naman ako graduate. So yun, fast forward po. Nagtrabaho na po ako sa Baguio, iba't ibang company. Fast food, yan, kasi mababa yung sahod sa fast food, nag-try ako ng call center. And then yun, on 2018 yun ba, namit ko po yung spiritual father ko. Kasi nag-attend naman ako dati sa live eh. Sa may ano pa po dati, sa may Malcolm, kasi yung sister ko, ano din po siya, nagsiserve din po siya doon sa dati na po naming simbahan. So yun, binabaliwala ko lang po yung mga ano, kasi sinesyaran na ako dati ni Greg eh, yung ano po doon. Yun po yung 2013-14 ata, if I'm not mistaken. Sinesyaran na ako ng Word of God, pero hindi ko siya pinapansin eh. Parang ano po, talagang malakas yung kapit po ng mundo. So yun yung sinasabi po ni Pastor, nakita ng laman, kita ng mata o yung pride of life o magmayabang, malakas po yung kapit ng mundo kasi influencer po malala po eh, nung ano. So yun, and during that time din po, namit ko po yung karoon tayo ng ano po, ng aral na magagamit natin sa pagharap sa bagong umaga na kasamang Panginoon. Yun po siguro yung naging dahilan, hindi po kami nagtagal eh. So yun, fast forward po, yan no, napasok po naman tayo sa ibang industry na naman yun, bless tayo ni Lord. Financially, talaga exponentially po yung sabok. So dinedicate ko na, unti-unti kong dinedicate kay Lord yung buhay ko. So hindi ko, may mga compromise pa talagang malakas po yung kapit ng laman. Yung pa rin po yung binigyan sa akin ni Lord ngayon, hanggang ngayon po. Pero sa awa ng Panginoon, pakunti-kunti po na ano po, na lalabanan ko po yung ano. So yun po yung mga enkwentro ko at ang naging enkwentro ko po sa Panginoon is yung nasa hospital po kami ng tatay ko. Napakahirap po sa hospital. 4 na buwan po kami doon. Yung tatay ko paralyzed. Ako po yung naghugas, nagpapakain po sa kanya kasi wala na po eh, bedridden na po siya. Talagang ano, ang tulog mo lang 3 hours, 2 hours, ano po, pero nilaban ko. Kasi alam ko, nagplano ng Diyos, kaya nangyayari mga bagay. So, ngayon, tinatawag ko yung bagong umaga, nakasama yung Panginoon. Blessed po ako ng malala ng Panginoon. So, yun. So, i-connect ko lang po kahapon po, birthday po ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Amen. Na namuno sa ating bansa po, no, si Tatay Digong. So, yun. Hindi ko man siya lubusang kilala personal, pero yung nagawa niya mula nung umupo siya hanggang ngayon, inaral ko po yung buhay niya. Which is, wala kasi akong father figure ng bata ako. Doon po ako na-molde na ganito pala talaga. Tatayo tayo talaga sa regardless ng mga pagsubok or consequences. So, yun po. Muli, ako po si Carlo. At masugid na estudyante ng salita ng Panginoon at taga-God. Your sovereign Lord. Thank you po sa lahat ng mga pagpapalang na natatanggap namin araw-araw, Panginoon. At sa pagsasara po ng unang yugto po ng taon or the first quarter po ng taon nito, Panginoon, naway, Panginoon, maging bagong chapter po ang second quarter po ng taon nito, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pagsubok, Panginoon. Sinusukat po kami ito para tumatag po ang aming karakter. It's not all about the money. It's not all about the fame. It's not all about the authority, Panginoon. But it's all about you, Lord. It's all about you. Yes. So, dalangin ko, Ama, na patuloy nyo kaming gabayan every step of the way, Panginoon. In Yes. every endeavor, in every problems, in every sufferings, Panginoon. Be with us, Lord. Be with us po, Panginoon. Na malabanan po namin, Panginoon, ng sinasabing pita ng mata, pita ng laman, or pride of life o pagmamayabang, Panginoon. During the last time, Panginoon, sinabi niyo po sa mga salita, madami pong mga arrogante, madaming ikakaya kayo, Panginoon. Pero we will stand firm, Panginoon, na malugod po namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes. Gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Yes. As we give our tithes and offering, Panginoon, i-bless niyo po ito, Panginoon, na lumago po ito exponentially, Panginoon. Na magamit niyo po itong aming resources, Panginoon, to the expansion po ng inyong kaharian. Hindi Yes. lang po
for the personal interest, personal gain po namin, but to use this kung ano man po yung sources ng aming income, Panginoon, exponentially, Lord, in Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Panginoon, tinataas ko din po ang bansang Pilipinas, Panginoon, during this evil time, Panginoon. Naway madami na pong tumayo sa katotohanan, Panginoon, upang ipagtanggol po ang katotohanan, Panginoon. Madami na pong tumayo sa katotohanan. Naway manaig po, Panginoon, ang katotohanan sa bansang ito, Panginoon. So, malugod nawa po kayo, Panginoon, sa gawa ng aming buhay, Panginoon. Apart from you, Panginoon, we are nothing, Lord. We are nothing and we can do nothing at all, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, as we hear your word today, Panginoon. I-bless niyo po si Pastor Chong, Panginoon, as he share your word, Panginoon. Salamat po sa patuloy na paggamit po sa kanya as your mouthpiece po ng iyong mga salita, Panginoon. Ibinabalik ko po namin lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Lord. Ito ang aking hindi dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Welcome to the ministry that we love. Are you willing to suffer? Thank you, Madam Principal. Yan, good morning po mga kapatid. Tayo po tayo as we honor and give servant of God and of the Lord Jesus Christ to the 12 tribes which are scattered abroad. Greetings, my brethren. Count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Blessed be the reading of God's word. Mag-pray po tayo. Heavenly Father, we honor you, O God. We hallow thy name, Lord. We bring you all the glory, the praises, O God, the worship, and the adoration, Lord, that you alone deserve. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang linggo muli na kami, Ama, ay iningatan po ninyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtugon ng bawat pangangailangan po namin. Thank you, Lord, for your divine protection, divine providence, O God, to each one of us, dear Lord. We are overwhelmed, O God, with your goodness and your faithfulness. Samba po namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. And today, Father God, once again, we are thankful for the blessing, bagamat may mga pangyayari sa bansa po namin ngayon, O God, na masasabi pong crisis, O Lord. But you remain faithful to each and every one of us, Lord. Nanatili po kayong tapat, Panginoon, sapagkat ang aming pangangailangan ay hindi po siya nakatay sa economy, but it is tied to your faithfulness, O God. That's why we are confident, Lord, and thankful, O God. Whatever happens, O God, we believe, Lord, that you will sustain your people. Kaya maraming salamat po, Ama, sa iyo pong katapatan, sa iyo pong kabutihan. At ngayong umaga, Panginoon, hayaan niyo po muli, mangusap po kayo sa amin, O God. I pray, Lord, that we may be able to see our Christian life
even the world, even what's happening in this world by the spectacles of the Scriptures, O God. Makita po namin, Panginoon, makita ng aming pag-iisip at pananaw ang buhay po namin sa lente ng inyong mga salita. I pray, O God, that we will all base our decision, whatever we believe in, whatever we see, especially yung nangyayari sa aming pong mundo ngayon at sa aming pong bayan, sa pamamagitan po, Panginoon, O God, ng spectacles ng Scriptures, O God. I pray, Lord, that we will not allow our emotions, O God, or our faith, O God, dwell in our emotions. But let us dwell. There is no faith in the light. But when darkness comes and we still believe, that is faith. So Lord, thank you once again for giving us the power to believe, O Lord. Thank you, Holy Spirit, for quickening our hearts, O God. And I pray this morning, i-capture niyo po, Panginoon, ang puso, ang isipan po namin, Panginoon. At ito nga po lamang ay mapuno ng kapangyarihan at ng katotohanan po ng inyong banal na salita. I pray, O God, may you bless our brethren sa mga sumusubaybay po sa amin via online stream, Lord, and even in the replay. Bless them as well, O God, with the power of your word. Thank you, Father God. We bring you back all the glory. We bring you back all the honor. Gamitin niyo po ako bilang inyo pong mouthpiece lamang, Panginoon. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Sunday morning. Sino ba excited ngayong umaga? Amen. Amen. Praise the Lord. Unti-unti na pong gumaganda at nakukulong ang ating sanctuary. Amen. So praise the Lord. Thank you once again, Tito Ron. At sinisingit niya sa kanyang super busy na schedule ang ating pong sanctuaryo. At malapit na nga pong matapos bago tag-ulan. Ako, natutuwa ako kasi hindi na tayo mababasa. Okay? Mahirap mag-worship din eh. Okay lang naman mag-worship na pero mas maganda yung tuyo. Sa tingin niyo, lalagyan natin pa to ni Tito Ron? Yes. And then the frontal, pwede natin ilagay yung siguro net, no? Ito, kahapon, at yung mga wala dito, salamat po kasi we believe you have supported our fellowship through your prayer. So lahat po sa inyo, maraming salamat mga kapatid sa inyong ambag sa ating pong youth fellowship. Kahapon, so na masaya po kami, nag-enjoy din yung mga bataan, and meron po tayong mga ipapanalangin. Amen? Mapanalangin natin sila, yung mga nakatid kahapon, and mag-i-invite pa po tayo. Mamaya siguro, we can make short meeting kung ano yung plano natin. Are we going to do it once a month? Praise the Lord. Ayan. So, salamat mga kapatid. Thank you. So, kanina, hindi ko alam, nag-disconnect siya, no? Pero, ganun talaga. It's normal. Parang pananampalataya lang yan. Kung may pagsubok, magpapatuloy ka pa rin. Amen? Enjoy naman natin yung presence ng Lord. Amen? O yan. And thank you din kay Tito Carlo, nag-share sa kanina. So, unti-unti yun isang nakikilala. May ganun kasi. Pag nag-testimony ka, pag susunod ka, may maaalala ka. Ginawa ulit ng Panginoon, ilalagdag mo na naman. So, susunod, pero ka na lang may maalala. So, lalong naglilinaw yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo natin. Amen. Every time you testify, there are new things na naalala mo, gawa pala ito ng Panginoon sa buhay ko. So, ayan, good morning ulit mga kapatid. So this morning, I believe this is the need of the hour. Ito po yung it is inevitable. You cannot escape from experiencing trials. Kaya ang topic po natin ngayon mga kapatid is let's have a very short series, Practical Christian Living, How to Endure Trials. Paano ba natin mapagtatagumpayan mga kapatid, according to the word of the Lord, yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan?
Kasi nasa Bible po yan. The Bible is complete. Kompleto na po ang ating Biblia. Dito na po lahat ng ating pong kakailanganin para mapagtagumpayan po natin at malagpasan po natin ang mga pagsubok na ating pagdadaanan. Hindi po kasi palaging maganda ang sitwasyon. Subalit, ang pangako ng Panginoon, anuman ang sitwasyon, gagamitin niya yan para sa ikabubuti po natin. Amen? Amen. Wow, that is an amazing work of the Lord. Yan po ang specialty ng ating Panginoon. So kanina, binasa po natin si Santiago, ang kausap niya actually, mga kababayan po niya. Kaya sabi niya dyan, to the 12 tribes, in all joy when you fall into various trials. Sa Tagalog, magkaroon kayo ng kagalakan. Actually, buong kagalakan niya eh. Buong kagalakan kung kayo ay dumadaan ng iba't ibang klaseng pagsubok. I think that is a challenge for each and every one of us. Kasi madalas po, mga kapatid, hindi natin mapipigilan na dumaan yung mga pagsubok. Pero ang tanong, what is our attitude when we encounter and experience trials of many kinds? Hindi po kasi madali. Yung dumadaan ka ng pagsubok, ang matitinding pagsubok. Actually, mga kapatid, it is possible. Kasi kung hindi possible, hindi sasabihin ni Santiago. I believe si James po ay hindi ko ma-recall masyado yung memory ko kung paano siya namatay. Pero I think he was pinugutan yata siya nung nagkakamali. He was martyred when he died. Sabi niya, magalak kayo, mga kapatid ko, kapag kayo'y tumanan mo, makakaramdam ka pa rin ng comfort eh. Makakaramdam ka pa rin ng pang-aaliw ng Panginoon sa puso mo. That is very true, mga kapatid. Very true to every believer. Pero ang isang malinaw na pwede nating matutunan sa Panginoon, kapag dumadaan tayo ng pagsubok, tapos nito, makukompleto mo na yung ginagawa mo, at the same time, malulugod mo yung boss mo, at the same time, sasahod ka na. For example lang. Diba? So, ibig sabihin, kaya mong i-endure yung pinagdadaanan mo o yung hirap na nararanasan mo kasi iniisip mo yung outcome. Iniisip mo yung magiging bunga ng ginagawa mo. Paano ba natin nasabi yan? Siyempre, ang perfect example po ang Panginoon. Dito sa Hebrews chapter 12, verse 2 to 3, ang sabi po ng Bible, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ano sabi niya? Who for the joy set before Him endured the cross. So ibig sabihin, bagamat pala nahirapan ng Panginoon nung pinako po siya sa cross, based on this verse, may joy po sa puso ng ating Panginoon. Meron pa rin po siyang kagalakan, bagamat siya na po ay nagdurusa at pinapako na po sa cross. Di ba nabanggit natin, ngayon, next week, Holy Week na po. Marami na naman pong pelikula patungkol sa Panginoon. Kaya kayo, mga kapatid, advice ko, kapag manunod kayo ng mga pelikula patungkol sa Panginoon, samahan niyo ng Biblia para makita ninyo kung accurate yung pinapanood nyo. Kasi nga, sabi ko nga, kahapon sa mga kabataan, ang pinakamalapit sa katotohanan na pelikula ng Semana Santa ay yung Passion of the Christ. Yan, Superbook. Pinaka-safe na cartoon
Bible cartoon. No? Nung araw, panahon namin Flying House eh. Ngayon, Superbook. Pero yung iba kasi, lalo na yung mga pelikula sa sa Semana Santa, cinematic. Pinaganda lang po, pero hindi na po siya biblical. Pero the point is, nung ang Panginoon po, di ba nakakahiya? Kung yung lasing nga, nagpapaigid eh. Kasi nahihiya pa yung lasing eh. Di ba? Pero yung Panginoon, makita po ninyo, wala po siyang saplot at siya po ay pinako sa cross. Alam mo kung bakit? Para po, in-endure po niya yung kahihiyan ng ating kasalanan. Di ba pag nagkasala tayo, nakakahiya, in-endure niya po yun. And then, He sat down at the right hand of the throne of God. Based on this verse, mga kapatid, in-endure ng Panginoon yung hirap sa cross, maging yung kahihiyan, kasi nakita po niya yung kanyang sarili na siya nga po ay babalik na muli sa kanyang Ama. Amen? Amen. Kasi never pa pong nangyari. Alam nyo, di ba, nabanggit ko po ito in the past, matindi po yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Kumbaga, it is the most excruciating pain na klase po ng kamatayan. Napakahirap. Pero ang mas mahirap, ang mas masakit po doon, ay yung talikuran po siya ng Ama. Yun yung pinakamasakit sa Panginoong Hesus. Yung tatalikuran siya ng Ama kasi dala-dala po niya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Yun yung pinakamasakit sa Panginoong Hesus. Kaya nung siya po ay pinako sa krus, meron siyang kagalakan sa puso niya kasi alam po niya na pagkatapos ng kanyang paghihirap, siyempre maliligtas po tayo at siya na po ay babalik sa kanyang Ama. That's the reason, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ was able to endure the cross because He went beyond the trials. He went beyond the sufferings. He went beyond that difficulty na kanyang naranasan. Kaya nga pag dumadaan tayo ng pagsubok, ano sabi ni Hebrews? I-consideran niyo ang Panginoon. Isipin niyo siya. Consider Him who was endured such hostility by a sinner against himself. Yung spirit ni Beelzebub, nagpapalayas daw siya sa kapangyarihan ni Beelzebub. But the Bible tells us, consider him who has endured such hostility by sinner against himself, so that you will not grow weary, fainting in the heart. Para hindi kayo mapanghinaan ng kalooban at mawalan ka na ng pag-asa. I-considera po natin siya. Yan ang sabi ng Bible. Parang ano po yan eh. Uunahan ko na yung sarili ko pero mamaya pa po yun. Para po yung nanay na nanganganak. Di ba ang hirap? Pag makikita natin yung mukha nila, gusto tayong lamutakin. Kasi nahirap po sila. Sobrang hirap, excruciating pain yung kanila po pinagdadaanan. Nilagay nila sa kanilang sinapupunan ng 9 na buwan. Tapos ipapanganak na po, hirap na po sila. Sobrang hirap ang kanilang pagdadaanan. Subalit, kapag lumabas na po yung kanilang baby, para bagang nawala ang lahat ng kanilang hirap. Amen? It's written in the Bible. Diba? Kasi tinitignan po nila yung outcome. That's the good thing. That's the very, very good thing. Kaya kapag dumadaan po tayo ng pagsubok, mga kapatid, dedicated,
kinoconsecrate mo yung buhay mo, pinipilit mong makasunod sa Panginoon sa abot ng iyong makakaya, at ikaw ay dumadaan ng paghihirap, pagsubok po yan. Galing sa Panginoon yan, mabuti po yan para sa atin. Makikita po natin yan maya-maya. Philippians 2:16-18. Panghawakan nyo ang salita ng buhay, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Sabi ni Pablo, panghawakan nyo ang salita ng Panginoon, para magagalak naman ako pagdating ng araw ng Panginoong Jesucristo, na yung aking effort ay hindi nawalan ng saysay. Kasi siniran po at inalagaan po ni Pablo yung mga kapatid natin sa Philippians. Ngayon, ayaw niyang mawawala sila dahil lang sa pagsubok. Ayaw niyang hindi sila magpapatuloy dahil lang sa pagsubok. Sabi niya, huwag naman sanang mangyari yan para hindi naman kasayang yung effort ko na nampalataya. Aba, masaya ako. I am glad and rejoice with you all. Natutuwa ako, nalulugod ako sa inyong lahat. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Sabi ni Pablo, rejoice. He is glad and he is rejoicing. Alam po ba ninyo kung nasaan si Pablo nung sinulat niya yan? Nasa kulungan po siya. At yung kulungan po nila, hindi po yung kulungan natin ngayon. Na may mga rehas at pwedeng magkaroon ng kubol. Sa Muntinlupa kasi may ko yung isang preaching ni John MacArthur, yung lalagyan po nila yung parang ilulusot sila sa loob, hila-hila yung kamay, hila-hila, pati yung paa, kaya parang binibinat ka dun sa loob ng kulungan. Hindi ka talaga nakaupo, walang sanitation, walang magandang dumihan, walang magandang iihan. Subalit, nung sinulat mo ni Pablo ito, sabi niya, I rejoice, I am glad, sabi niya. Aba, matindi si Pablo, di ba? Ibig sabihin po, ang kagalakan niya ay wala sa sitwasyon niya kundi nasa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yan po ang tunay na mananampalataya, mga kapatid. Kaya ini-encourage po tayo ni Pablo. Sa atin, ano pong sa atin? Sa atin ngayon, masakit lang yung kuko mo, ayaw mo na. What a great example, rejoicing in the midst of trials. Kaya nga po, pag tayo po ay dumadaan ng pagsubok, huwag po tayo magtatampo kay Lord. Amen? Amen. Huwag tayo magtatampo kasi mabuti pong Panginoon eh. Inaalaw niya yan kasi mahal niya po tayo. Kasi may plano po siya, may purpose siya eh. At isa po sa mga layunin niya, piniform niya po yung character natin. Dinidevelop niya yung ating gugulat. Kung dumadaan ka ng pagsubok, normal lang yan. Actually, ang isang magandang pag-iisip, expect mo na. Pag wala kang pagsubok, magtaka ka. Lord, ang tagal lang. Huwag na biglang dumating eh. Lord, bakit ang bilis? Pero ang ibig sabihin, mga kapatid, expected yan. It is expected. Sino ba yung narinig kong Ay, si Pastor Ed Lapis. May napanood akong clip ng kanyang preaching. Sabi niya, alam niyo, turuan niyo yung mga anak niyo. Sabi niya. Kaya sabi niya, yung mga anak niyo, huwag niyo silang iaalaw na maging entitled, sabi niya. Kasi pag sila'y nahihirapan, maintindihan nila kung anong ibig sabihin ng buhay. Sabi niya, kahit kayo na may mga kaya, sabi niya, hindi porke may maghuhugas ng plato, hindi nyo paghuhugasin yung mga anak nyo. Sabi niya, paghugasin ninyo. Bigyan nyo sila ng household chores. Pangit nga yun sabi niya. Hindi daw household chores, household pleasure. O nagawa mo na ba anak yung household pleasure mo? Nakapaglaba ka na ba? Naghihirap. O halimbawa, ikaw o tayo, nahirapan ka, o meron kang nagkaroon ng karamdaman ang mahal mo sa buhay. Hindi ba mas may simpatya ka sa ganong karamdaman din? Kasi naramdaman mo eh. Naramdaman mo
yung paghihirap ng ganung sitwasyon. O halimbawa, namatay tayo ng mahal sa buhay. Hindi ba mas malapit ka dun sa mga tao din na nawala ang kanilang mahal sa buhay? Kasi naranasan po natin. They experience it. That's why one of the best things in life is allow them, that is not good. Hindi po mabuting mundo. Magandang maihanda natin yung ating mga anak. Makaranas sila ng mga tungkulin na magtutulungan, madisiplina po sila. Di ba maalala ninyo yung message natin in the past about discipline? Buksan ninyo yung inyong mga Biblia, mga kapatid, sa aklat ng Hebrews. Hindi ko alam kung nandito eh. Discipline that you endure. Kaya mong malampasan yung pinagdadaanan mo dahil nga dinuturuan ko tayo ng disiplina. God deals with you with sons. Ang turing ng Panginoon sa atin ay mga anak. For what son is there whom his father does not discipline? Sino ba ang ama na hindi didisiplinahin yung kanyang anak? Alam niyo po ba kung bakit? Ito ng Biblia. Verse 8, but if you are without discipline, of which all have become partakers, kung hindi tayo dinidisiplina at hindi ka dinidisiplina, na lahat naman ay nakikibahagi dyan, then you are illegitimate children and not sons. Pag hindi ka nakakaranas ng disiplina ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka tunay na anak ng Panginoon. Kaya nga, ang ganda pong makaranas on that. But, verse 10, but He disciplines us for our benefit. Dinidisiplina na tayo ng Panginoon para sa ating kapakinabangan. So that we may share in His holiness. Para makibahagi tayo sa Kanyang kabanalan. And all discipline for the moment seems not to be joyful. Ang disiplina ay hindi nakakatuwa, but sorrowful. But to those who have been trained by it, afterwards, it yields a peaceful fruit of righteousness. Dapat pag tayo ay nababawasan yung sabi ni John MacArthur na frequency of sin. Hindi naman po tayo magiging perfecto sa buhay na ito, subalit kung ikaw nga ay lumalago na at isang paraan ng paglago ay dinidisiplina tayo ng Panginoon, yung dalas mong magkasala ay hindi na ganon kagaya ng dati. At yung intensity ng pagkakasala ay hindi na ganon. Ang nangyayari niyan, yung frequency of sin, nababawasan, pero yung sense of sin. Yan po ang measurement ng mature Christian. Kaya lalo kang nalalapit sa Panginoon, lalo kang lumalago sa Panginoon, mas lalo mong nakikita yung pagiging makasalanan po natin. Just like the Apostle Paul. Sino bang gagaling na pastor? Pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, yan po yung ating isa sa alang-alang. Isipin natin na binabanal at nililinis po ng Panginoon yung mga bagay pa po na kailangan po nating pagtagumpayan at baguhin sa buhay po natin. Kaya huwag po natin ihilingin na walang problema. Delikado po yun. Hilingin natin, mapagtagumpayan po natin ang pagsubok sa buhay po natin. Amen? Amen. Yan po ang tamang prayer. Yan ang Biblia subok. Mas lalo na i-intensify yung prayer life po natin. Hindi ba totoo na pag dumadaan ka ng pagsubok, lalo kang nalalapit sa presensya ng Panginoon? Lalo kang nagkakaroon ng oras sa pagbabasa mo ng salita ng Panginoon. And that is good. One of the reasons kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok para lalo tayong mailapit sa presensya at kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Baka nakakalimot na tayo o masyado na tayong nafo-focus sa mga bagay na hindi naman 25. Matthew 10:24-25 sa Legacy Standard Bible. Alam niyo po dito, tinuturuan ng Panginoon ang discipleship, not modeling, but rather suffering. Ano sabi ng Panginoon?
Verse 24, a disciple is not above his teacher. Ang disipulo hindi mas mataas sa kanyang guro, nor a slave above his master. Hindi mas si Satanas ang ama ng tahanan, di lalo na nilang ipe-persecute ang mga miyembro ng kanyang tahanan. Kaya nga po, walang alagad ang nakahihigit sa kanyang guro at walang aliping nakahihigit sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoong Yesus ay dumaan ng kutakot-takot na paghihirap, pasakit at suffering, ganun din po ang mararanasan po natin. A Christian is a privilege. Sabihin nga po natin, privilege. Privilege. Hindi po karapatan, pero pribilehiyo po natin lahat yan. Kaya wag po nating babaliwalain ang pagsubok na dumadaan sa buhay po natin. Precious po yan. Kasi merong ina-accomplish ang Panginoon sa buhay. Nakakalungkot lang kasi doon, pwede namang hindi. Pero hindi lang po kasi oil crisis ang meron tayo, mas may mahigit pa po doong crisis, ano po yun? Leadership crisis. Yun po yung nakakapanlumo minsan. Pero, anong sabi po? Sabi ni John MacArthur, ano man yung nangyayari, God is still in control. Yan po, papasok yung character o attribute ng Panginoon na pagiging sovereign. Pag sinabing sovereign ng Panginoon, walang mangyayari sa mundo na hindi niya ipapahintulot. So meaning, kontrolado ng Panginoon ang lahat. Wala pong coincidence. Wala pong, ay, bakit nangyari yon? Hindi yata nakita ng Panginoon yon. Yung pinagdadaanan natin, mahal niya tayo, kaya inaalaw niya yan. Ang kailangan lang po natin, magkaroon ng tamang attitude. Pag dumadaan tayo ng pagsubok at makita po natin yung outcome kung bakit natin pinagdadaanan, kung ano man po yung pinagdadaanan natin. Kasi kahit Kristiyano, pwede kang dumaan na nagreklamo ka di ba? Lord, grabe ka naman. Tuloy-tuloy yung pagkaten ko Ang tagal ng prayer ko. Binigyan mo pa ako ng pagsubok. Grabe. Taas ng fruto, hindi na kami makakain ng karne. Awanan, di taba. Suffering, but it is another thing to have the right attitude while undergoing suffering. Amen? Amen. Isang bagay na dadaan ka sa pagsubok, kapatid. Pero isang bagay din na may tama tayong pananaw at pag-uugali at attitude kapag tayo po ay dumadaan ng pagsubok. Di ba? Yung nandun sa BGH na Baguio, ano yung nakalagay doon? Patience is not the ability to wait. But rather, patience is the ability to have the right attitude while waiting. Di ba? Kasi lahat naman maghihintay, pipila Siyempre, public hospital yan. Ang totoo daw na patience ay yung naghihintay ka pero tama pa rin yung attitude mo. Di ba? Uy, singit-singit din senior. Alam niyo naman yung mga senior, siga yung mga yan. Kaya nakaba naman. Undergo trials, but the Lord is looking the attitude of us while we are enduring the trial. Let us be like the Lord Jesus Christ. Na, for the joy, He was able to endure the cross. Yun po yung isang key, mga kapatid, para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na meron pong ina-accomplish si Lord sa buhay po natin. Meron po siyang inaayos sa puso po natin. Kaya po tayo nakakaranas ng mga ganyang sitwasyon. It's very comforting. Why? Because may purpose pala ang Panginoon, kaya dumadaan ako ng ganitong pagsubok. It hated you. Kung galit sa iyo ang mundo, tandaan ninyo na ako muna ang kinamuhian ng mundo bago kayo. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Dapat ang tunay na Kristiyano, hindi naman galit sa iyong mundo kasi may ginawa masama. Galit sa iyong mundo, siguraduhin natin kasi sumusunod ka sa ating Panginoon. That's the only reason. If you were of the world, kung ikaw nga ay taga-mundo, the world would have loved its own.
Kaya nga, delikado po ang admiration of the world sa'yo. If the world admires you, but because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this, the world hates you. Kaya huwag ka magtataka, kapatid. Kung sa trabaho, sa pamilya, wala ka namang ginagawa, pero galit sila sa'yo. Napansin niyo yan? Walang ginagawa. Kung baka magandang puso mo, intention mo, sa pamilya, gusto mo lang makipag-fellowship. See Christ in your heart. Remember, Jesus said, our Lord, remember the word that I said to you, a slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Walang nakahihigit sa kanyang Panginoon. Ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon. Kung ako ay inusig nila, tandaan ninyo, kayo rin ay makakaranas ng pag-uusig. Kung sumunod naman sila sa aking mga salita, susunod din sila sa inyong mga salita. Naalala ko tuloy yung dati kong mentor, si Pastor Bonnie. Nung na-born again po siya, itinakwil siya ng magulang niya. Sabi niya, lumayas ka dito. Dahil sa nagpalit ka ng relihiyon, minalas yung negosyo natin. At nung ngayon mo nagdesisyon na nung sumampalataya sa Panginoon, kapakatakot na persecution ang inabot po niya. Totoo po nangyayari po yan. Maging sa inyo o sa atin, marahil nakakaranas ka ng pang-uusig ng iyong pamilya. It's normal, kapatid, huwag kang magtataka. Sabi nga ng Bible, count it all joy. Daraan ka ng pang-uusig. At hindi ka naman pwedeng mag-retaliate. Huwag kang lalaban. Huwag kang papalag. Di ba? Minsan may pumapalag sa pagsubok eh. Lumabansi ka. May mga palaban eh. Pero syempre, tinuturuan po tayo ng Panginoon. Buksan niyo po yung Bible niyo sa John 16:20-22. Iiyak kayo, tatangis kayo, magdadalamhati kayo, subalit ang mundo ay magdiriwang. You will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. Amen? Yung inyong pasakit, paghihirap ay mapapalitan ng kagalakan. Ito na yung sabi ko kanina. Sabi ng Panginoon, actually. Whenever a woman is in labor, she has sorrow. Kung nasa labor na po yung ating mga misis, she no longer remembers the suffering because of the joy that a child has been born into the world. Amen? Totoo ba yung mga nanay? Yung hirap mo sa panganganak, napapalitan ng kagalakan pag lumabas na si cutie pie na baby. Diba? Wow. No? Yung panganay namin, pero lahat naman, ngumiti ako, pero first baby kasi, yung ngiti ko po, mga 10 times ganun, umikot-ikot. First time ko makita, wow! Iba yung galak eh. Wow! O, di ba? Sobrang amazing, miracle eh. Sobrang saya talaga, no po? And mas lalo na siyempre yung mga nanay. Yung hirap pa naman na pinagdaanan nila tapos nakita nila yung kanilang sanggol. It's really fulfilling. Therefore, Jesus said, you too have sorrow now. O kayo, sabi ng Panginoon, sa ngayon, mahirap. Take your joy away from you. Amen? Sabi niya sa mga disipulo, mahihirapan kayo, agsakit kayo, iyak kayo, magdadalamhati kayo. Pero dito lang yan, sabi niya, isang araw magkikita tayo ulit. At magagalak kayo, at yung kagalakan nyo, walang sino man ang pwedeng kumuha. Wow. What a promise, Lord. Kaya nga dito sa mundong ito, mga kapatid, temporary lang po yung suffering. Sabi nga ng kanina yung sa Hebrews chapter 12, hindi pa nga tayo dumating sa punto na
dumanak ang dugo sa pakikipaglaban natin sa kasalanan eh. Di ba? Pero na ba dito dahil ayaw niya magkasala, dumanak ang dugo, hirap na hirap siya. Hindi pa nga dumating sa point na yun. Isaalang-alang po natin ito mga kapatid. Pag dumadaan tayo ng pagsubok, temporary lang yan. Mapapalitan ito ng kagalakan at yung kagalakan na yan, walang sino man ang pwedeng kumuha sa iyo. Amen. What a great promise, Lord, sa bawat isa sa atin. Kaya nga, palagi natin pinapaalala, huwag tayo maatas sa mundong ito. Masusunog pong mundong ito. This world will burn, will perish with fire, sabi ni Pedro. Wala pong magandang may iwan dito, mga kapatid. Kaya ang pinakamahalaga pa rin talaga, sabi ng Book of Colossians, set our minds on the things that are above. Amen. Yung nasa taas, doon tayo nakafocus. Kaya kung doon ang focus natin, ano man yung nangyayari dito sa mundo, hindi ka masyadong apektado kasi ang puso mo, ang isipan mo ay nasa taas kung nasaan ang ating Panginoon. Verse 33 ng John 16 pa rin. Anong sabi po? Basahin ko sa Legacy Standard Bible. Malapit na tayo matapos mga kapatid. Bear me. These things I have spoken to you. Sinasabi ko to sa inyo, sabi ng Panginoon, so that in me, wala po sa ekonomiya ng Pilipinas, wala po sa nangyayari sa mundo ngayon, wala po, hindi po nakabase to dahil nagsara na yung Strait of Hormuz. Wala nang dumadaan na barko para magdala ng crudo at gasolina. Ang sabi niya, this thing I have spoken to you so that in me, Jesus said, you may have peace. Amen. Ang kapayapaan po natin, wala sa nangyayari sa mundo, kundi nasa Panginoon po natin yung ating kapayapaan. In the world, you have tribulation. But take courage, brethren. Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Amen. Panginoon, andun yung kapayapaan natin. Minsan kasi nakakabahala na, di ba? Lalo na magulang ka. Kailangan mong mag-provide. Paano na ito? Dati, ang kita ko, ganito. Ngayon, nabawasan. Paano na yan, Lord? Paano ng buhay? Paano ng pamilya? Ayaw na! Nagpanik na siya. Nalungkot na siya. Huwag, kapatid. Huwag mong kalilimutan. Ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Amen? Amen. I will not forsake you. Sabi ng Panginoon eh. Hindi ko kayo, pangako na yan ha. Hindi po sinabi yun. Pangako ng Panginoon sa lahat ng Kristiyanong sumasampalataya. Pero hindi niya sinabing hindi ka dadan ng pagsubok. Hindi niya sinabing hindi ka maghihirap. Hindi niya sinabing hindi ka iiyak. Sabi nga niya, you will lament, you will cry. Pero sabi niya, pag pinagdaanan mo yan, sasamahan po tayo ng Panginoon. Amen? Amen. That's the promise mga kapatid. Hindi niya sabi, hindi ka dadan ng pagsubok. Sabi niya, pangako niya, sasamahan kita anak pag dumaan ka ng pagsubok. Don't be surprised mga kapatid. You must expect it. Ako nga, pag medyo okay ang lahat, medyo kinakabahan ako eh. Kasi alam ko, may darating na pagsubok. Hindi ako yung parang relax na parang cool na cool. No. Alam ko, hindi tayo papayagan ng Panginoon na magre-relax lang kasi makakalimot tayo sa Kanya. Yan yung nangyari sa Western world eh. Di ba yung Western world, yung mga mayayamang bansa, pinayaman ng Panginoon, materially, ano nangyari? Nakalimot sila sa Panginoon eh. They forgot the Lord na nagpala sa kanila. Kaya pinaparusahan yung maraming bansa. Alam ba ninyo, lalo sa Europe, maraming mga simbahan doon, nagsasara na. Alam niyo bakit? Hindi daw nila kailangan ng Panginoon. Nakakalungkot, no? Yan po ang isa sa naunang na Kristyanismo ang bansa. Kapag dumadaan ka ng pagsubok, kapatid, hindi dahil gumawa ka ng masama. Dumadaan ka sa pagsubok dahil sumusunod ka sa Panginoon. Anong sabi po ng Bible?
it is acceptable to the Lord. You will find favor with God. 2 Peter 2:22-23, for what credit is there? This finds favor with God. Katanggap-tanggap yan sa Panginoon. For to this you have been called. Tingnan niyo po. But when you do good, tingnan niyo mabuti. Kung gumagawa ka ng mabuti, at nagsasuffer ka, pero napagtagumpayan mo, may pabor na galing sa Panginoon. Katanggap-tanggap. Ano sabi dito? Tingnan nyo. For this you have been called. Tinawag po tayo para makaranas ng suffering kahit sa paggawa natin ng mabuti. O napakalinaw po yan. Since Christ also suffered for you, leaving you an example. Si Lord na yung perfect example. And that you should follow in Him. Meron akong ini-encourage sa kapatid natin eh. Hindi ko lang sasabihin pangalan niya, si Manong Jimmy. Hindi ka si Manong Jimmy. Kasi puro yung naririnig daw niya, puro money matters. Preaching about money matters. Sabi ko, siyempre, mahal ko rin si Manong Jimmy. Kinorek ko na yung perspective niya. Sabi ko, kasi nagbigay siya ng passage, yung preacher na yon. At yung preacher na napakinggan niya, sabi ko, tinitwist nila yung scriptures, sabi ko sa kanya. Hindi yan yung real interpretation nung napakinggan mo. It's not. That's not true Christianity. Ganun kasi po yung mga false teachers eh. So, ang ino-offer ng mundo. Kaya marami po sila. Maraming, what I'm telling is, maraming simbahan na gano'n. Naawa ko sa mga nakikinig ng gano'n na walang discernment kasi mapapahamak po sila. Kasi if there is an opportunity to speak the truth, let us speak the truth. Para sa kapakinabangan ng mga nakikinig. Kasi kung pagpapatuloy sila makapakinig ng mga turo na hindi naman talaga galing sa Biblia o binago ang kahulugan mula sa Biblia, ikakapahamak po ng taong nakikinig sa kanila. Si Pablo ba? Anong tatingin niyo si Pablo? Mahusay pa siyang lingkod ng Panginoon? Sabi nga ni John MacArthur, kung may susunod sa Panginoong Hesus na karakter sa Bible, si Paul yun, sabi niya. At hindi po kasi ng karunungan po ni Pablo. Revelations upon revelations po ang tinatanggap niya sa Panginoon. Kumbaga, may mga tinatanggap siya na revelasyon mula sa Panginoon na hindi na kayang intindihin ng nakikinig sa Kanya. So, sobrang taas at tindi. Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan po siya ng thorn in the flesh. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan. Ang tindi, no? Meron po siyang thorn in the flesh. Meron siyang binigyan siya ng paghihirap. Physical. Mensahero daw po ni Satanas. To buffet me, lest I be exalted above measure. Baka kasi magmayabang ako. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times, and it might depart from me. Yung paghihirap po niya sa physical, hiniling niya sa Panginoon 3 beses, Panginoon, 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 tanggalin niyo po itong paghihirap na ito. Eh kung may tutugunin po ang Panginoon na lingkod niya, edi isa po si Pablo. Pero hindi po tinugon ng Panginoon eh. Ano sabi niya sa verse 9? And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Amen? Sapat na ang aking biyaya sa iyo. Rest upon me. Amen? Lalo kong ipagmamalaki ang kahinaan ko ng sa gayon, lalo kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo sa buhay ko. Therefore, I take pleasure in infirmities. Ngayon, nalulugod na ako kung may paghihirap sa buhay ko, in reproaches, in needs, in persecution. Mas gusto ko ng persecution, may pangangailangan, may paghihirap, may distresses, sabi niya, for Christ's sake, para sa Panginoong Jesus. For when I am weak, then I am strong. Amen? Mas gusto ko na yung ganitong buhay, Panginoon. Yung paghihirap, pasakit, may pangangailangan, may pangusig.
para sa iyo, Panginoon, sapagkat kung ako'y mahina, lalo kong nararanasan ang biyaya mo. Kaya si Job, o si Job, ano sabi niya? Matindi ba yung pinagdaanan ni Job? Napakatindi po, di ba? Isa sa isang halimbawa sa Old Testament na matindi yung pinagdaanan eh. Mayaman po siya, he's the richest man in the East. Ano nangyari po? Nawala lahat ng kanyang kayamanan. At iglap, ganun na nangyari sa kanya. O ito pang babasahin ko mga kapatid, Job 42, 5-6. Nung hindi pa po dumadanas ng pagsubok si Job, anong sabi niya? I have heard of you. Narinig lang kita, Panginoon, by the hearing of the ear. But now, my eye sees you. Noon, narinig lang kita, Panginoon. Pero nung dumaan po siya ng pagsubok, ano sabi niya? Nakita kita, Panginoon. Kapatid, pag tayo dumadaan talaga ng pagsubok, mas lalo ang nagiging seryoso sa relasyon mo sa Panginoon. And I pray, mga kapatid, let us not lose heart. Amen? Let us not faint whenever we experience trials of many kind. Kasi, sinabi na po ng salita ng Panginoon kung paano natin yan mapagtatagumpayan. And actually, James said, balikan natin si James, tapos na po tayo. Ang sabi niya, count it indeed. Sabi nga po ng inyong awitin, ng inyong salita, at inawit namin kanina, you make all things beautiful, Lord, in your time. Wow, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na pinagdadaanan po namin. Marahil disiplinang nararanasan po namin, Lord. The Bible tells us, oh God, because we belong to you. And you have a wonderful purpose sa lahat ng aming po pinagdadaanan. Nais niyo po kaming maging kawangis po ninyo. Nais niyo po kaming magdepende lamang sa biyaya po ninyo, hindi sa sarili naming kakayanan. Nais niyo po, Panginoon, na magkaroon kami ng tamang pag-uugali. Kapag kami dumadaan ng pagsubok, na magkaroon kami ng kagalakan. Kagaya po ninyo, Panginoon. Because you are looking forward to the outcome of the sufferings that you endured on the cross, O God. So Lord, I pray, Panginoon, sa aking pong mga kapatid na dumadaan ng pagsubok, Panginoon, ng iba't ibang klaseng pagsubok. Let us all embrace it, O God. And let us all endure like you do, O God. Because the Apostle Peter said, this is what we are called for. Tinawag niyo kami sa ganitong pamumuhay. At ang sabi po ng inyong salita, kayo na po, Panginoong Hesus, ay naging perfectong halimbawa para susundan po namin ang iyong mga yapak. Lord, I pray, give us revelation and understanding, dear Lord. It is not an easy message, O God, but it is a profitable one if we will just understand it in the lens of the Scriptures. Kaya Lord, I pray, may I am strong. Yan nawa po, Panginoon, ang cry ng aming mga puso, O God. Na lalo po naming maranasan ang biyaya po ninyo pag dumadaan kami ng iba't ibang klase ng pagsubok. Nang sa gayon, kapag napagtagumpayan po namin ang lahat ng ito, may ibabalik po namin ang lahat ng papuri, ang pagsamba at kaluwalhatian po para lang, O God. And ito po yung angkla ng aming pananampalataya, ay yung mga pangako at katotohanan po ng inyong banal na salita. Hindi po ninyo pinangako na hindi kami dadaan ng mga pagsubok, subalit ipinangako po kami iiwan bagkos, sasamahan niyo po kami, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Father God, for your very word. And I just pray, dear Lord, may you bless your people, may you bless our church, paglilingkod po sa inyo. And I pray, O God, may we be able to live a consecrated life, a pure life once again for the rest of this week. Maraming salamat po, Ama. Napakabuti po ninyo. Purihin po ang iyong dakila, banal at makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po, Ama. And I pray that your shalom rest upon us, dear Lord, our God,
for the rest of the week. We love you, Lord. We honor you, O God. Ito po ang aming samo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat may magsabi ng Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Makapabless ng Sunday, mga kapatid. See you next week. Ganun po sa inyo. Shalom. Shalom. Yung klase mo.